For today's video nga guys ay time out muna tayo sa trabaho kasi isusurprise visit ko muna yung kapatid ko tsaka yung kanyang business dito sa Calapan. Kamakailan kasi guys ay may mga nagtatanong sa akin kung paano nga daw ba ako nagkaroon ng background sa electronics at paano ako nagkaroon ng alam sa mga pagbubutingting. Ito nga guys, so pangiting-ngiti pa ako dito pero wagkat nasusuka na yan. At makailang oras nga guys ay nakarating na rin ako dito sa shop ng kapatid ko and successful naman yung biyahe kasi hindi ako nagsuka. Eto nga guys yung kapatid ko na medyo nahihiya pa kasi nag-video daw ako. Medyo maliit din nga pala yung kanilang cellphone repair shop. Yun nga lang medyo malaki siyang tingnan kasi nga hindi pa napupuno ng laman. Hindi na kasi sila ganong nag-i-imbak na marami mga paninda katulad ng mga cellphone cases kasi nga yung mga ganun is na-order na online. Ngayon kasi mas nagpo-focus sila sa kanilang service katulad ng cellphone repair kasi yun yung mas mataas ang demand lalo na't hindi naman yun na-order online. Pagpunta ko nga pala guys dito, ang una ko agad napansin ay yung kanilang monitor dito sa itaas. Dito kasi pwedeng makita ng mga clients kung ano nga ba yung nire-repair ng technician sa cellphone nila. Dati kasi 'di ba nauso yung mga term na kinakahuyan daw ng mga technician yung cellphone ng mga customers. At dahil doon, hindi na rin nag-iisip ng masama yung mga clients na nagpapagawa ng cellphone sa kanila. At bukod pa ron, nababawasan din yung inip ng mga customers habang nagpapagawa ng kanilang mga cellphone. Kasi nga naman, medyo nakakabagot kung mag-iintay ka lang habang walang ginagawa. At i-shoutout ko na rin nga pala itong aking pamangkin na si Lionel Meneses. Ang pangalan nga pala guys sa YouTube nito ay si Team Tolome. Yung mga ina-upload niya sa YouTube is about paggagawa ng mga motorcycle, pag-unbox and pagre-review. Yun nga lang pagdating dito sa reality, ang ginagawa niya is pag-aayos ng mga cellphone. O di ba ang lapit? Parang ako lang yan guys. Ang tinapos ko is tourism management, pero yung mga pinagagawa ko sa buhay is tungkol sa mga electronics. O di ba guys, ang lapit. Ewan ko nga ba guys, naguguluhan na rin ako. Hindi ko alam kung ano bang profession yung gusto kong tahakin. Pero sabi nga ng iba, subukan natin lahat ng trabaho hanggang sa malaman natin kung para saan talaga tayo. At napaka-modern nga guys talaga nila dito kasi meron sila dito ang modern microscope na pwedeng nilang i-connect dun sa monitor. At dahil nga nandito na rin tayo, subukan na rin natin. I never thought it would be like this. Eto nga guys, hindi ko makuna ng ayos. Hindi kasi mag-focus itong aking GoPro At eto nga guys, bukod sa modern na yung kanilang ginagamit is talagang dalawa-dalawa pa. As we can see naman, dalawa yung kanilang microscope na kinoconnect dun sa kanilang monitor sa taas. Medyo mahirap kasi guys mag-repair ng cellphone ng walang microscope kasi sa sobrang liliit ng mga piyesa ng cellphone, sa halip na maayos mo is lalo mong masisira. At dahil nandito na rin nga lang ako guys, hinalwat ko na rin yung mga pwede kong haluatin din Ito kasi yung pinaka-paborito kong gawin yung magkalkal. Wala naman sila magagawa kung magkalkal ako din kasi kinakalkal ko na. At saka baka magkita pa ako dito na pwede kong dalhin sa bahay, di nakalibre pa ako, diba? Basta wag ko lang sasabihin. At ang isa nga pala guys na napansin ko dito sa shop na to is naka-gaming chair na sila. Aba nga naman. Kalimbitan kasi guys sa mga cellphone repair shop na nakikita ko, ang ginagamit lang nila is yung mga stall o kaya naman is monoblock. Baka lang kasi makita ko sila online na nagla-live streaming na tapos kumakaldag pa. Anyway guys, talagang napakarami at halos kompleto talaga yung kanilang mga equipments dito. At hindi ko na nga alam kung anong tawag sa kanila at saan ba sila ginagamit. Kasi naman guys, pagkarating ko dito is naghalwat na agad ako ng halwat ng mga pwede kong halongkatin dito nang walang paalam. At medyo nakaramdam din man ako guys ng konting hiya. Konting hiya lang naman. Kaya siguro mas maganda kung yung may-ari na lang yung tatanungin natin para mas formal naman ng konti. For formality lang naman. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa Sir Fred Cellphone Repair Shop sa Calapan. Ano nga ba yung mga products and services na usually ino-offer nyo? Napakarami pero iyan ko lang yung common like forgot password, change LCD, change card pin, ang logo, and battery replace. Magdalang naman kasi yung mga water damage. Pagpo-program, mga ganon. Program. Ano ba yung mga modern devices na ginagamit nyo usually ngayon? Number 1, soldering iron. Second, hot air. Hot air. Hot air, dalawang klase. Power supply, so iba't iba. Tsaka microscope. Tsaka pandikit. Ayun na yun guys. Yun na yun. Kunwari lang naman yung mga interview na yun. Yun naman inaantay ko lang silang magsilayas dinit na ako naman makapagbuting-ting dini. Maari bagang sila laang. Tamot may kinawang cellphone do sa kanyang bag. Kunwari may daladalang cellphone pero wag kat yung cellphone yun galing lang sa mga ilalim diyan. Sa pagkakadami naman ng mga cellphone dining sira, siguro naman hindi na nila yung tanda. Panay pa nga ang silip ko dun sa kanilang microscope, hindi naman marunong. At ayun na nga, tagumpay ang plano, wala na nakaupo dun sa kabila. Eto na, finally, makakaupo na rin tayo sa mas comfortable dito sa ating gaming chair. Ayan, di ba, na-try ko na nga. Pagpunta ko nga dito, microscope na naman yung binubuting-ting ko. Ewan ko ba basta hangang-hanga ako dun sa kanilang microscope. Ngayon lang kasi ako nakatry ng ganito. May mga battery ka na mga luma. Yung pang dito.
O di ba guys, nakikiupo na lang, nangihingi pa. Ang gusto ko kasi pag uwi ko ay tiba-tiba ako sa mga masasalamit ko dito. At eto na nga, di ba, successful na naman yung plano. Nagkaroon na tayo ng battery. Medyo mga luma na nga lang itong mga battery nito, kaya naman ang ginawa ko is tinest ko kung alin nga ba yung pwede pa sa kanila. Naghanap rin nga pala ako ng panghinang dito. Yun nga lang, medyo maliit yung panghinang nila tsaka mukhang mamahalin. Pinapaingatan pa nga sa kanang paggamit ako nilang panghinang kasi 6,000 daw ito. Sobrang mahal nga, kahit isang buwan kong sahod kulang pa dito. Bali, ang ginagawa ko nga pala dito ay pinapalitan ko ng battery yung aking tablet. Tapos yung battery naman is galing naman yun sa mga batteries na pinagpalitan nila dati. At eto na nga, tapos na. Solve na yung problem. Nakapag-bodo na tayo ng battery dito. Tapos ayan, kwento-kwento lang, makapag-plastikan lang tayo ng konti. Malay mo mamaya bigyan ulit tayo ng battery. And ayun nga guys, ang dami pa ng mga batteries dito. Dadalhin ko sana sila sa bahay. Yun nga lang, sira yung iba dito. At bukod pa nga sa mga batteries dito, meron pa rin ako nakita. Ito, meron sila ditong power bank case na pwedeng lagyan ng battery. Mukhang maganda sana to. Yun nga lang, wala naman akong ganitong battery. Bali, dalawa nga pala yung kanilang ganitong klase ng power bank case. Ang maganda sanang gawin nito, yung mga batteries na luma na pwede pang gamitin ay ididikit dito sa power bank na to para magamit pa rin sila. Yun nga lang, mukha namang hindi papadala sa akin itong power bank case na to. Kaya mas maganda sigurong mag-focus sila ako sa battery para mas madala ko sila pa uwi. Kaya ito na nga guys, ang ginawa ko, tinest ko na sila isa-isa. Yung iba kasi dito is hindi na gumagana. Yung iba naman gumagana pa kaso mga lobo no, kaya hindi na rin pwede. Hindi na rin naman kasi gagana na maayos itong mga battery na to. Yun nga lang kung sa ilaw lang sila gagamitin o kaya naman is sa power bank is pwede pa rin naman. Mas mabuti kasing gamitin muna sila hanggat pwede ba silang gamitin or i-recycle na lang kaysa naman sa itatapon agad. Isa pa nga pala ito sa hinahangaan ko dito guys, itong kanilang electric screwdriver. Ito kasi yung ginagamit nila sa pagbubukas ng mga cellphone imbes na gumamit pa ng mga manual screwdriver. At ang maganda dito guys ay rechargeable na rin siya at Type-C pa. At pagkatapos nga pala nito ay umalis na rin agad ako tapos pumunta ako sa mall para kumain. Medyo nakakagutom na rin kasi. And then ayun, umuwi na rin agad ako kasi mahirap bumiyahe kapag gabi, nagsisiksikan sa biyahe. Inabot na nga pala ako ng alas 8 ng gabi sa biyahe. Dito kasi sa probinsya, yung mga sasakyan ay hindi nagbabiyahe ng 24 hours. Kalimitan yung last trip dito hanggang alas 7 lamang, kaya mahirap talagang bumiyahe at sumakay. And congratulations nga pala sa nanalo dito sa ating live streaming giveaway. At by the way, si Mr. Delphine Albano nga pala from Isabela na nanalo ng ating lithium battery ay hindi pa rin nagme-message hanggang ngayon. Kaya kung nanonood ka nito, mag-comment ka lang sa ating comment section sa baba dahil after 3 days at hindi ka pa nakapag-comment ay magpipili na tayo ng iba.